Magandang umaga mga igan. Sa mga sandaling ito, hinaharang ang mga bus para alamin kung may prangkisa nga ba sila. At ngayon ay ihuli na po ang mga kolorom na bus. Alamin natin ang update kay Love Jover. Love. Igan, ito nga personal na hinaharang or chinecheck ng MMDA Chairman Tolentino at ang chairman din po ng LTFRB na si Mr. Winston Hines. Itong mga bus na tinitingnan nila kung may mga kaukulang papeles, tama ba yung mga makikita doon sa kanilang mga bus. At kanina medyo meron silang mga pinapasok na mga bus. Ito kinakausap natin si Chairman. Ito makikita natin yung mga tauhan ng Metro Manila Development Authority at pati na rin po ang LTFRB. Kanina pa nila hinaharang itong mga ito at chinecheck nila yung mga papers nitong mga bus na to. Ayan, makikita natin. Ito. Hi sir, good morning. Good morning po. Ano na po yung nakukuha natin doon sa mga latest na mga bus na nakuha? Nahuhuli na out of line eh. Marami na ho, yeah. Marami na po? Opo. Nakailan na po? Dalawa na po ito. We've been here for like 15 minutes pa lang. Maraming salamat sir. Ayan, kasama naman natin ngayon si Chairman Tolentino. Sir, ito, ano pong Out of line ito, nawala na. O paano po natin nalalaman, Chairman, na out of line ang isang bus? Papakita dun sa prangkisa niya kung halimbawa ang biyahe niya ay hanggang Cubao lang tapos sa Pasay ang punta niya, out of line siya. So, yung distance ng Cubao hanggang Pasay, wala siyang prangkisa doon, nagpapasikip lang siya, unauthorized siya doon, kaya huliin siya. O kagaya nito, sir, provincial bus po ito. Ano ang linya nito? Ba't out of line? Asan na yung ano? Ba't out of line? Anong ano nito? Ha? Victory po. Nasaan na? Nasa kabila. Nasa kabila pala eh. So, nasa kabila po. Ito yung papers. So, may kawayan to Pampanga. So, hanggang may kawayan lang dapat siya. Okay. Ay, nandito, Paano puro sa nakarating ng EDSA? yun ang matagal na nilang ginagawa siguro, nandadaya sila. So, anong gagawin natin dyan ngayon, Chairman? Impound dito ng 3 months. Impound ng 3 months, oh. Okay, so hindi sila makakabiyahe. Hindi na. So, makikita nyo, provincial bus ito na nakakapagpasikip din sa atin. Hindi dapat nasa Metro Manila eh. Ang prangkisa niya hanggang may kawayan, Bulacan. So marami pong bumabiyahe ng ganito. Ito yung mga nagpapasikip sa atin. Kaya sinusulong na rin natin yung provincial bus terminal ay outside huwag makapasok ng EDSA. Kaya gano'n na lang po yung pagnanasa nyo na talagang magkaroon ng mga terminals, yung mga provincial buses sa south at sa north. Yes, para madali sila ma-detect. Okay. Chairman, hanggang kailan po kayong nandito sa kahabaan ng EDSA at manguhuli po nitong mga kolorom na mga bus? Nagsanib puwersa kami ng LTFRB ngayon for the first time, so susustain natin ito. Hanggang hindi kayo nagsasawa. Paano kung sila na magsawa? Okay na kayo? Luluwag na siguro, sumunod sila sa batas. Maraming salamat, Chairman. Ito, Egan, medyo talagang maraming nauhuli yung ating mga otoridad dito sa area ng... actually, ayaw namin sabihin yung lugar kasi yung iba baka mapanood dito at hindi na sila magtuloy-tuloy dito, no? Kaya iniwasan namin din banggitin yung area para po yung ating mga bus dyan na nangungulorom o bumabiyahe sa hindi po nila or out of line po ang kanilang biyahe ay hindi na po makadaan or mahuli po nila para po mabigyan ng kaukulang parusa. Yan muna ang pinakahuling update namin mula dito. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love Jover.